Rod, si Marvin. Rods, tingnan mo. Sila na ba yan? Oo. Sila nga yan. Jackpot ka, be. Ay, yayaman tingnan, no? Sabi naman sa'yo, di ba? Kaya nga na-appreciate ko na nag-set sila ng ganito eh. Siguro, baka gusto pa nila na mas makilala ako bilang mapapangasawa ng anak nila. Rods. Ay, hello po. Wag na. Hindi yan ang pinunta ko rito. Sino siya? Best friend ko po. Sumama po siya sa akin kasi gusto niya daw ko kayong makilala. Hello po. Pasok na po tayo sa loob. Kami na po bahala sa bill. Kakasahod naman po namin kanina. Hindi na. Hindi na naman ako magtatagal. Umorder na lang kayo ng sa inyo. Sige ho. Kaya. May konti lang naman akong sasabihin tungkol sa anak kong si Marvin. Huwag po kayong mag-aalala, tita. Alagang-alaga ko po siya sa bahay. Lumaki si Marvin sa may malaking tahanan. 3 ang yaya at nakakakain ng higit sa 3 beses sa isang araw. At nasusunod ang lahat ng mga gusto niya. At ngayon, independent na po siya. Marunong na siyang maghugas ng plato, marunong na siyang maglinis, maglaba, at marunong na din po siyang magluto. Which is not good for him. Po? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Rods. Hindi kita gusto para sa anak ko. Pero tita, nung kasama ko po si Marvin, sinabi daw po ninyo sa kanya na boto daw po kayo sa amin dalawa. Siyempre sasabihin ko yon. Wala eh. Mahal ka niya. At ayokong sumama ang loob ng anak ko. At ayoko rin hindi kami magkasundo ng anak ko nang dahil lang sa babaeng katulad mo. Kaya ako na ang nakikiusap sa'yo, Rods. Dahil ang gusto ko para sa anak ko, makahanap siya ng babaeng mayaman, katulad namin, katulad niya, at higit sa lahat, ay magiging masaya siya sa babaeng mapapangasawa niyang mayaman. And I made a research about you. Nasa hospital ang kapatid mo. And kailangan niyo ng pera, right? Makakatulong niyang milyon na yan kapalit ng pag-iwan mo sa anak ko. And please, hindi ito dapat malaman ni Marvin. O teka, saan ka pupunta? Ibabalik mo yung cheque? O pupunta ka dun sa kapatid mo para bayaran yung bill niya? So, after ng meeting natin sa client number 2, may meeting pa tayo sa Metro Manila, tama ba? Oo, tama. Ano ba gamitin natin? Yung sasakyan ko na lang ba? Yeah. Dara. Rod, si Marvin. Marvin? Sige nga, tingnan nga natin kung bagay sa'yo. Sige, wait.
Wow! Bagay nga! Lakas ng dating mo kapag nakasombrero. Bigaon, bahog bilat. Nilalandi mo pala yung boyfriend ko? Hoy, hindi ah. Saan mo naman nalaman yan? Umalis ka nga sa harapan ko. Bigaon. Wow! Choose one. 20 million? Or sombrero? Siyempre, 20 million. Aanuhin ko naman tong sombrero. Ha? Bakit naging sombrero to? Ang daya naman. Kakawin ko dito. Kakainis. Rods? Bago ba yung sombrero mo? Ito? Oo. Kakabili ko lang kanina. Ay we, sige nga, tingnan nga natin kung bagay sa'yo. Sige, wait. Wow! Bagay nga! Lakas ng dating mo kapag nakasombrero. Bigaon, bahog bilat. Nilalandi mo pala yung boyfriend ko? Hoy, hindi ah. Saan mo naman nalaman yan? Umalis ka nga sa harapan ko. Bigaon. Uy, Rods, teka. Magpapaliwanag muna ako. Ayaw mo umalis? Hindi ako naaalis. Nahiya pa ako sa'yo. Wow! Ang ganda pala ng sombrero na to ah. In fairness. Besh! Oh, Besh! Saan ka pupunta at anong ginagawa mo? Uy, Besh, ano ka ba? Nagtatanong ako. Uy, Besh ah, hindi ka pala nakakatulog kapag hindi ka nakakapagkape? Uy, paano mo nalaman yun? Biggest secret ko yun eh. Hindi ko rin alam. Siguro tsamba lang? Sige, alis na ako. Tsamba ba yun? Napakahiwaga naman ng sombrero na to. Lahat ng sikreto, nalalaman ko. Ay, Rods! Aling Marites. Rods, nalaman mo na ba kung anong nangyari sa kapatid mo? Bakit po? Anong nangyari sa kapatid ko? Kasi yung kapatid mo yun, isang oras nang nawawala. Nawawala? Oo. Bakit? Dinukot daw ng taong hindi kilala? Diyos ko, hindi pwede to. Kailangan kong iligtas ang kapatid ko. Gamit ko kaya tong sombrero. Baka malaman ko kung nasaan yung kapatid ko. Kapag hindi pa dumating ang ate mo, papatayin na kita. Hindi ako papayag. Ililigtas kita, kapatid ko. Rod, saan ka pupunta? Ililigtas ko yung kapatid ko. Malahimik ka. Pakawalan mo yung kapatid ko. Ate? Ate! Mabuti naman at dumating ka na. Tita Mirna? Ikaw? Ikaw ang kumidnap sa kapatid ko? Ako nga. Bakit mo ginagawa to? Pakawalan mo yung kapatid ko. Papakawalan ko lang yung kapatid mo sa isang kondisyon. Ibigay mo sa akin yung mahiwagang sombrerong suot-suot mo ngayon. Ate, wag mo siyang papakinggan ha. Kahit anong sabihin niya, wag na wag mo siyang susundin. Ang tigas mo rin no, ha? Tama na! Ha? Sama-sama mo talaga. Huwag na huwag mong sasaktan yung kapatid ko. Hanggat hindi mo binibigay sa akin ng mahiwagang sombrero, gagawin ko kung anong gusto kong gawin sa kapatid mo. Kaya ngayon mamili ka. Papakawalan ko yung kapatid mo tapos ibibigay mo sa akin ang mahiwagang sombrero. Or, hindi mo na lang ibibigay sa akin ang mahiwagang sombrero, pero kikitilin ko ang buhay ng nag-iisa mong kapatid. Ate, wag! Bibilang ako ng 3. Kapag hindi mo pa binigay sa akin ang mahiwagang sombrero, pasensyahan na lang tayo at papatayin ko na ang nag-iisang kapatid mo mismo sa harapan mo. Isa, 2, 3.
So for today's video, may napakaseryoso akong i-share sa inyo and for awareness na rin. Sobrang naiinis kasi ako, sobra at hindi talaga ako nakaka-move on be. Nakaltasan ng 599 pesos yung GCash ko. So ito kasi yun, may isa akong app na ginamit last day na akala ko free lang yung mga napapanood to, like mga Chinese drama series, ganon, yung ganong klaseng video is akala ko free lang talaga siyang mapapanood, like hindi mo na kailangan magbayad. Pero girl, grabe, wala pa lang pahintulot or paalam, like kinaltasan ka agad yung GCash ko ng 599 pesos, girl. Like, hello? I didn't even subscribe, pero bakit may deduction? And I swear, marami na ako naririnig at alam kong marami na rin naka-experience ng ganito. Gusto ko lang naman manood ng mga mini drama tapos biglang boom! 599 pesos gone? Nakakainis na, sobra. Grabe talaga yung mga Chinese drama app ngayon, no? Sobrang scammy na. Sobrang nakakagalit, nakakainis at sobrang nakaka-disappoint. Iisipin mo na lang talaga na parang never ka na ulit magtitiwala sa mga Chinese drama app ngayon. Pero wait, good news incoming! Recently, I found this app called Mellow Short. And guess what? Free lang siya and may ads lang siyang konti, pero parang siyang kung i-compare ko siya, para lang siyang TikTok ad lang, ganon lang siya kabilis. Pero for me, okay na okay siya kasi wala ka nang babayaran, tapos konting ads lang, ganon. Mellow Short is super chill, no hidden fees and no auto-subscribe. May Tagalog dub pa minsan. If you're into mga kilig moments, revenge plots, at mga rich CEO na in love sa girl next door, Nima, this is the app for you. Kaya girl, kung sawa ka na sa nakakainis na app na naniningil ng walang paalam, hay nako, itry mo na tong Mellow Short. Dahil dito sa Mellow Short, hindi ka magsasawang manood ng mga movies dito. Hindi masasayang yung oras mo dito sa Mellow Short. Ate! Oh, ano naman ba yun, Ryan? Bakit ganun? Nakulangan yung Gcash ko. Nanood lang ako ng Chinese drama. Feeling ko na-scam na naman ako. Ano? Sabi ko naman kasi sa'yo mag-Mellow Short ka na lang. Dahil sa Mellow Short, oo, may ads siya, pero konti lang. Parang TikTok ad lang siya, ganun. At dito sa Mellow Short, as in, libre lang siya lahat, as in wala kang babayaran, at wala pang hidden fees, at walang auto-subscribe. Ha? Totoo ba yan? Oo naman! Alam mo ba, dito sa Mellow Short, marami kang pagpipilian na movies dito. Like romantic, horror, the CEO na nagka-inlaban. Grabe! Sobrang saya talaga! Kaya kayo, kung gusto niyo manood ng mga walang hidden fees, auto-subscribe, dito ka na sa Mellow Short. Mellow Short, everything is free. Bri, halika nga rito. Nandyan na! Bilisan mo! Pakilagay nga nito mga tinupi ko doon sa drawer. Oh, bilisan mo. Sa drawer ba? Ay, hindi! Ilagay mo doon sa labas, itapon mo. Shit, tatanong-tanong, alam naman kung saan ilalagay. Ano to? Ba't nasa labas lahat yung mga tinupi ko, yung mga damit ko, Diyos ko? Ay, linti. Bray! Ate, bakit? Ano nangyari, ate? Ba't nasa labas yung mga damit ko? Yung mga tinupi ko kanina? Sabi mo kasi tapon sa labas. Pugo, sabi ko sa drawer! Paano mo yan? Sabihin mo yan, ha? Shit.